sa kondisyon po na Dumistansya ang Malacanang sa naging hakbang ng mga senador na ibalik sa Kamara ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nanatiling neutral ang posisyon ng Pangulo sa usapin sa kabila na naging hakbang ng Senate Impeachment Court na i-remand ang kaso. Kung tungkol sa impeachment ang pag-uusapan, ang Pangulo po kasi, kung tutusin nyo, ngayong umaga, ang dami niyang pinuntahan. So, kung ang Senado, may mga ilang senador na busy sa pagtatanggol sa procedure, at may mga senador na busy sa pagtatanggol sa Vice Presidente, ang Pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. Gusto niya sana, katulad ng ating sinabi kanina, maibigay ang mababang presyo ng bigas, makapagbigay ng mababang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado, at maibisan ko ano pong paghihirap ang naranasan ng ating mga kababayan sa ngayon. Nabatid na binisita ng Pangulo ang lalawigan ng Siquijor ngayong araw para solusyonan ang palagiang brownout na nararanasan ng mga residente sa lugar. Binisita rin ito ang Amandayihan Port sa Samar at ang San Juanico Bridge sa Tacloban. Samantala, paliwanag pa ng palasyo, iginagalang ng Pangulo ang proseso ng impeachment at naniniwalang tungkulin ng mga mambabatas, lalo na ng mga senador na panindigan ang kanilang mga desisyon. Sa Pangulo po, sa ngayon, uulitin po natin, hindi po kasi focus ng Pangulo ang impeachment, pero ayon din naman po sa Pangulo, ito po'y pangkalahatan. Kailangan din po talaga ng transparency, accountability sa lahat ng public servants. Hindi lamang po sa usaping impeachment trial. So pag sinabi po ng Pangulo na proseso, dapat sundin ang batas, dapat sundin ang konstitusyon. Huwag paglaruan ang mga procedure. Tiniyak din ni Castro na hindi maaapektuhan ng Pangulo sakaling tuluyang mabasura ang impeachment complaint dahil wala naman itong direktang papel sa usapin sa pagitan ng Kamara at ng Senado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.